Sir Pitulpo, panawagan ako sa'yo. Natulungan mo ako dito. Ay makauwi ako kasi masama na talaga ang pakiramdam ko. Hindi pa ako makakahinga. Saka hindi na ako makakalakad, sir. Matagal na pa ako nagreklamo. Hindi pa ako ginaksyonan. Kapatid ko po yung nagpunta dyan sa'yo. Hindi na ako makatayo. Sige lang ako higa dito. Hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Sana matulungan mo ako, sir. Si Ma'am Gemma Liboon at humihingi po ng tulong na mapauwi po yung kanyang kapatid na isang OFW po sa Riyadh na si Ma'am Jean Bedia Liboon. Pasintabi lamang po, no, madalas na po itong nagsusuka po, no, at nagdudugo na po yung ilong. Gaano na po ba katagal si Ma'am Jean sa may Riyadh, Saudi? 8 months na po. 8 months? Opo. Tapos itong iniinda po niyang sakit, matagal na po ba yan? Matagal na po, sir. Narinig ko lang po sa isa kong kapatid na nag-alaga ng anak niya na sabi niya, high blood yung kapatid natin doon sa Saudi. Okay. Ma'am Jean, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sir. Ayan. Ma'am Jean, no, una po sa lahat, no, gusto ko nang sabihin po sa inyo, yung panawagan po ninyo ay nakarating kina Senator Raffy Tulfo at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. At sila po ay nababahala dito sa sitwasyon po ninyo, no? Ma'am Jean, kailan ninyo ba po naranasan, no, or naramdaman itong mga iniinda ninyo? October 20. October 28. Oo. Opo, October gin-admit po ako. Hospital na rin kayo dyan? Opo, gindala ako sa hospital. Okay. Tapos tuturukan ako doon, gin-enjikan ako suka, pero na ako ng suka. Lalabas na ang dugo sa bunganga ko at ilong po. Okay. At ma'am, ano po yung diagnosis sa inyo? Yung ano ko daw, yung hemoglobin. Ang hemoglobin ko po bumagsak at ang aking cholesterol sobrang taas at ang aking BP 205. 205 yung BP? Opo, over 20, 120. My goodness. Hindi po. So ano na yan? Extreme case, no? Yung naranasan po nitong si Ma'am Jean. Pero bukod po dun, ma'am, kayo po ba ay pinabalik pa rin dyan sa trabaho? Binigyan kayo ng parang clearance ba? Wala na ako trabaho, sir, kasi nga wala akong kain, wala akong lakas. Hindi ako makatrabaho. Yes. So asan po kayo ngayon, Ma'am Jean? Dito ako sa room ko, sabi ng amo ko, hindi daw ako pwedeng umuwi. Lang ako daw umuwi ng after 2 weeks pa daw. Okay. Ma'am, nakausap nyo na po ba yung agency nyo patungkol po dito? Opo, matagal ko na po silang sabihan na mamatay na ako dito, wala siyang aksyon. Wala pa ring aksyon. Wala si Aisa Donato po, hindi na ako naksyonan dito. Habang tumatagal yan, siyempre, lalong lumalala yung sitwasyon ni Ma'am Jean, no? Hindi siya nabibigyan ng atensyon, medical attention na kailangan po niya. Sino ba tong agency ni Ma'am Jean? Walang aksyon itong agency ninyo? Opo, sabi niya, sabihin ko lang daw doon sa amo na uuwi ako. Ay sabi ng amo, hindi nga ako makauwi dahil under medication ako dahil sa hemoglobin ko. Tapos nagpunta kami sa second opinion na ospital. Okay. Yes, no? Well, nakakalungkot ha, na it appears to me na parang pinabayaan kayo ng inyong agency. Opo, matagal ako nagtitiis dito, suka po ako, yun ang pinaka-problema, hindi ako makakain, suka ako. Ang dugo galabas na sa bunganga ko at ilong. Si Attorney Falcone Millar, no, ay ang Director ng Repatriation and Assistance Division po ng ating OWA. Magandang hapon po, Attorney. Sir, kasi kausap ko po kasi ngayon ang isa nating OFW, no? Siya ay nasa Riyadh, Saudi. Base dun sa pagkakakwento niya, sa panawagan niya, sir, extreme, no? Yung sitwasyon, yung kondisyon ng ating OFW. Hindi na makabangon, siya ay nagdurugo ng ilong at nagsusuka, no? In fact, ito, kausap ko, nakahiga na nga lang siya sa kanyang kama at siya ay nananawagan, no, na matulungan natin maibalik na sa Pilipinas. And I think po, Attorney Falcone, na it is of extreme need, no, na magawa natin ito sa pinakamabilis na panahon. Opo. Yan po ang ating direksyon ngayon, Panyero, Attorney JB. At kanina nga po, nung nakuha namin yung pangalan at detalye ni Ma'am Jean Liboon,
ay gumawa na po tayo ng e-cares report para mai-report na natin agad doon sa post kay Well-Off Harry Bores. Kaya kami ba ay nakipag-coordinate din kami sa Jeddah kay Welfare Harry Bores para maiparating natin yung kondisyon niyan ni OFW Jean Liboon at maipatawag natin ang kanyang employer, ipapatawag nila ang kanyang employer at yung FRA. Ang FRA niya ay si Bridges Recruitment Office. Papatawag po natin para magkaroon na ng solusyon at mapauwi natin ang agad-agaran ng ating mahal na OFW, Jean Liboon. Yes po, opo, no? Napakagandang balita po yan, no, sa amin, Attorney Falcone. At nakita naman natin, Shari, no, na ang dami ng ginawa bago pa natin matawagan itong si Attorney Falcone, nag-coordinate na rin siya no, sa ating mga contact, mga FRA at welfare officers po dyan sa may Saudi. No? Confirm ko lang ha, Attorney Falcone, si Ma'am Jean po ay nasa Riyadh, Saudi. Okay? Okay po. Well noted po yun, Attorney JB. Babalikan po natin ang ating welfare officer doon na si Mr. Jack Arroyo. Sabi, kung makuha po sana natin yung kanyang exact address, ay maaari natin na mag-coordinate na agad ang ating post doon sa kanilang FRA. Ipagtawag ang employer at yung FRA para makausap po mismo personal ng ating welfare officer doon mismo sa tanggapan ng Migrant Workers Office. Opo, oo. I-coordinate po namin Attorney Falcone para maibigay sa inyo yung exact na location po ng ating OFW. Pero bukod pa po dyan, no, gusto ko lang din ma-point out kasi Attorney Falcone na etong sitwasyon kasi ni Ma'am Jean, hindi lang naman kahapon nagsimula ito. Okay? Siguro we should also need to investigate, no, yung kanyang agency. Bakit naman umabot pa sa ganito? Kawawa naman. Kung mangyari yan sa ibang mga OFWs natin, hindi po katanggap-tanggap. Apo, kailangan po muna natin makausap natin, Attorney JB, ang kanilang agency dito sa Pilipinas, Topmost Manpower Specialty Corporation. Yan po ang nakaregister dito na agency niya. Sa pag-alis niya, itong pag-alis niya ni OFW ngayon, na pagpunta rito sa Saudi Arabia noong 2000. So, ngayong 2024, February 14, Valentine's Day pala siya umalis, papunta dyan sa Saudi Arabia. Ayun. Sige po Attorney Falcone, kami po ay nagpapasalamat, no, sa inyo, sa tulong po ninyo. At sana maiuwi na natin, no, itong si Ma'am Jean Vedia, makapiling na niya ulit yung kanyang pamilya at mabigyan na rin natin siya, no, ng karapatang tulong medikal. Opo, yan po ang nakikita dito sa record natin na ipoprovide natin ang copy sa inyong tanggapan, Panyero, Attorney JB. Nakalagay po sa request natin, assistance requested ay medical assistance and immediate repatriation. Ayun po ang ginawa natin na correspondence doon sa ating tanggapan sa Saudi Arabia. Ayun. Sige po, no, kami po ay natutuwa, Attorney Falcone, at maraming salamat po sa inyo. Apo, maraming salamat po sa ating kolaborasyon sa pagtutulong sa ating mga OFW. Attorney JB and Ms. Shari, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po, Attorney Falcone Miliar, ang Director for Repatriation and Assistance Division po ng OWA. Maraming salamat, sir, and Happy New Year po. Ma'am Jean, narinig nyo naman po, no, nakausap na po natin ang Director mismo ng ating OWA. Paparating na po ang tulong. Okay? Nakausap na nila yung mga welfare officers involved. They will make the necessary coordination para ikaw po ay mapauwi sa pinakamabilis na panahon. Uwi na po ako. Uwi na ako. Nandito lang ako. Huwag ka na umiyak. Uwi ka na nga. Nandito lang ako. Nandito sila si Rapi. Mga staff niya, tutulong rin. Uwi ka na, hintayin kita dito. Hintayin ka na. Palakasin ang loob mo, may 2 anak ka naghintay sa'yo. Matagal na ako nang ginagawa. Oo, dito na nga, malapit na. Hindi tayo pabayaan ni si Rapi. Tsaka yung mga staff niya. Magpasalamat ka na lang. Opo, ma'am, konting tiis na lang po, Ma'am Jean, no? Konting tiis na lang po at darating na po ang tulong. Okay? Imo-monitor po nito, no? Gaya po ng sabi ko sa inyo, yung panawagan po ninyo mismo ay nakarating kay Senator Raffy Tulfo at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Hindi po nila kayo pababayaan. Salamat. Yan po ang magagaranti ko po sa inyo. Pasalamat ka kay sir. Oh, yung hemoglobin, no? Yun yung concern talaga ni... Kasi sumusuka yung dugo. Yes. Oh, yun nga po, no? Kasi...
Kasi ang wino-worry ko, ma'am, ganito po, no, sa amin po, ma'am, syempre yung safety din po ni Ma'am Jean yung uunahin po natin. Syempre po, bago po natin siya pauwiin at bago po natin siya pabiyahihin, we have to make sure, ma'am, na siya po ay fit to travel po, na mai-safe din po ang kanyang paglalakbay pa uwi po ng Manila. So, ang mangyayari po dyan siguro, ma'am, pa-pull out na po natin si Miss Jean at ipa-monitor na po natin yung kanyang kalagayan po para makauwi po siya. Yes, ma'am, kung pwede lang po. Kasi Kailangan hindi po na daw kasi, niya po kayang tumayo. opo, ma'am, kasi mas delikado po kung ibabiyahin natin siya, ma'am, Opo. kung ganyan po ang lagay ni ma'am, mahina po. Opo. So, kailangan, ma'am, monitor muna po natin yung sakit po ni ma'am. At saka parang hindi trust sa amo niya po, sir, kasi tinuturukan daw siya na hindi niya alam kung ano yung tinuturok. Ano tinuturukan po ng? Ng injection daw po. Yun ang sinabi. May mga tinuturo po na injection? Opo, may tinuturok daw po sa kanya. Tinatanong niya medical record niya, hindi naman po binibigay. Opo. Sige, ma'am. Opo, ma'am, papunta na po yung tulong. On the way na po yung tulong, ma'am. Alam niyo naman po si Senator Raffy pagdating po sa OFW at gayon din po si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Alam po ninyo kung gaano nila kamahal at binibigyang prioridad po yung mga OFW po, ma'am, ha? Huwag po kayong mag-alala. On the way na po ang tulong at dadalhin po muna namin kayo sa ospital and paaasikaso na po namin yung documents po ninyo pauwi po ng Pinas. Pasalamat ka. Sir Abed, salamat sa tulong mo. Makauwi ako ng buhay. Hindi ko alam kung ano mangyari sa akin paglapag sa aeroplano. Hindi ko alam kung mabuhay pa ako. Salamat tayo kay Sir Rapi at saka kay Ma'am Jocelyn at saka sa mga staff nila na madali silang mag-rescue. Sa mga staff, salamat sa inyong lahat po. Sana magkita-kita pa tayo. Ma'am, basta nandito na po kayo kay Senator Raffy, protektado na po kayo, ma'am. And wag niyo pong ibababa yung linya, ma'am, ha? At nakakausapin po kayo, ma'am, para makapagpahinga din po kayo. On the way na po yung tulong, ma'am. We will make sure na wala pong mangyayaring masama sa inyo, ma'am, ha? Opo, papunta na po yung tulong, ma'am. Papunta na po. Imo-monitor po natin yan. Kakausapin po kayo ni Marnie. Si Marnie po, ma'am, yung mag-aasikaso po. Siya po yung staff na in charge po sa mga OFW po namin para po maasikaso po kayo. Flight details, yung status po ng kanyang kalagayan po, yung karamdaman niya po, ma'am. Aalamin po ni Marnie lahat yan. Silang dalawa na po ang mag-uusap sa OWA po, gayon din po na agency. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, para makausap niyo pa po si Ma'am Jean. Sige, thank you po, ma'am. Salamat po. Maraming Magandang sir, hapon ma'am. po. Salamat po, ma'am. Sir Rapi, Ma'am Jocelyn, thank you po. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Ayan, Ma'am Gemma, anytime po, palabas na po ngayon si Ma'am Jean kasama po ang OWA. Ito po ay yung dun sa request ninyo na agad maipauwi ito si Ma'am Jean. Ano, ma'am, yung nararamdaman nyo kasi parang emotional po kayo? Na-rescue ni Sir Tulfo, yung kapatid ko, na akala namin hindi na makauwi kasi may dalawang anak siya, may maliit pa siya nag-aaral ngayon. Ganyan sitwasyon niya. Pagdating dito, hindi na makatrabaho, ma'am. Kaya nakakalungkot, ma'am. Matagal din kami hindi nakita, ma'am. First time na to. Ilang dekada na po eh. Kaya hindi ko alam kung anong reaksyon niya, anong reaksyon ko. Pero mahal ko kapatid ko. Na-mention nyo din, ma'am, kanina na ang tagal nyo palang hindi nag-usap nito ni Ma'am Jean. Oo, tas may nagkaroon kayo ng alitan. Right now, ma'am, nandito na siya. Although ganito yung sitwasyon, siya po ay safe na nakauwi. Maraming salamat kay Sir Rapi. Ikaw lang, Sir Rapi, talaga nakatulong. At saka napapatawad ko na po yung kapatid ko kung ano man na yung nagawa niyang mali sa akin. Sana matapatawad din po niya ako. Pero at the end of the day, ma'am, sa hindi nyo pag-uusap ng 20 years, ikaw pa rin ang sumalba sa kanya. Nung namatay si nanay, hiningi ni nanay na sana yung mga anak niya mag-reconcile ba, ma'am? Kasi alam ng nanay ko na parang hindi okay. Ano po yung nag-udyok sa inyo na finally, after all these years, kayo yung naglakad, kayo yung nagpursiging pumila sa amin, kayo yung humingi ng tulong para kay Ma'am Jean? Yung kapatid ko po na nag-alaga sa anak niya, yun ang tumawag. Ikaw na lang yung pag-asa namin, tulungan mo. Kasi mahal ko kapatid ko eh. Mga kapatid ko mahal ko. Nandito lang ako, inumpisahan ko to, lumapit kay Sir Rapi.
Inumpisan ko, tulungan kita, tatapusin ko hanggang sa dulo, hanggang sa gumaling ka. Gusto ko gumaling ka lang, yun lang. Magpakatatag ka, nandyan yung dalawa mong anak, andito lang kami para sa'yo. Mahal ka namin. Maraming salamat, Sir Rafi. Sana all the way matulungan mo yung kapatid ko hanggang sa gumaling. Huwag kayong mag-alala, ma'am, dahil pagkalabas po dito ni Ma'am Jean, tayo po ay dederecho or sasamahan po agad sa hospital para po ipa-check up at alamin kung ano yung kanyang karamdaman. At ito po ay imo-monitor at susuportahan, bibigyan po ng assistance ng OWA. Maraming salamat po talaga. Dito na sana sa'yo. Ma'am Jean, kamusta po yung naging biyahe nyo pauwi dito? And ano pong nararamdaman nyo? Finally, kasama nyo na po si ate mo, Ate Gemma. Yung pa ako po mamaga. Hindi pa ako makakalakad. Tapos na kanina, nagdadasal lang ako na makaabot ako ng Manila. Baka kasi magnam yung pa ako at magsuka ako. Ma'am, anong pakiramdam nyo ngayon? Masaya ako, nakita ko yung kapatid ko. Nagpapasalamat ako kay Sir Rafi Tulfo, kay Ma'am Jocelyn. Maraming salamat sa pagsalubong sa akin at sa ate ko. Katuwang din po namin, ma'am, ang masipag po na ating OWA administrator, si Sir Arnel, actually, and dito din po ang ating mga staff. Sila po talaga ang nag-assist at sumalubong sa inyo. Now, ma'am, after po natin dito, kayo po ay immediately i-check-in muna at kayo po ay mayroon ng schedule for check-up para po malaman natin kung ano po yung ating karamdaman na iniinda. Ano, ma'am? Opo. Sige. Nakwento sa amin ni Ma'am Gemma na halos 20 years pala kayong hindi nag-uusap. Ma'am, siya po ang nagpursigi na pumila po sa amin para matulungan po kayo. May mensahe ka ba para kay Ate Gemma? Salamat sa kapatid ko, hindi ako pinabayaan. Tapos kahit sa ibang bansa ako, nandyan sila nag-support sa akin. Salamat sa OWA sa pagtulong sa akin, kay Sir Arnel, sa mga staff ng OWA. Salamat sa inyo. Sir Patrick, kayo po yung ating mga OWA officer na sumalubong dito kay Ma'am Jean. Ano na po ba yung ating next na gagawin para po dito sa welfare po ng ating OFW? Ang next po nating step para kay OFW, i-check-in po natin siya sa hotel muna. Pagkatapos yan, magpapa-check up po siya. At kung umokay yung karamdaman niya, papatiketan po natin siya pauwi sa kanilang probinsya. At sa pangunguna ni OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po titigil sa pagtulong sa mga OFW na parating po sa ating bansa. Maraming salamat po, Sir Patrick. Papahinga lang po kayo ngayon. Pag may enough na tayong lakas, energy, that's the time po na ilalakad tayo. Ang gusto po ni Senator ay masigla po kayo at malaman natin kung ano yung sakit na iniinda ninyo ngayon. Thank you, Sir Rafi Tulfo at Ma'am Jocelyn. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.